magagamit ni dating Mandaluyong Chief of Police, Police Colonel Cesar Herente sa pagdepensa sa kanyang sarili ang resulta ng drug test sa ibang laboratory kung saan siya nagnegatibo. Ayon kay PNP Forensic Group Director, Police Brigadier General Constancio Chinayog, ito'y dahil hindi naman umano pareho o iisang urine sample ang ginamit nito sa naturang mga test. Ang ino-honor lang namin is yung test namin. For purposes of yung sa investigation, for purposes sa investigation at saka challenge. So yun lang talaga yung same urine sample. As I understand, iba yata yung nagsubmit siya ng ibang sample. Nanindigan din si General Chinayog sa resulta at integridad ng kanilang drug test. Well, that's the result of the examination ng ibang forensic laboratories, but we stick to our findings. We follow the process ng pagdadrug test, which is first is the screening and then we confirmed it. So we will stick to that process. Ang ino-honor lang namin is yung test namin. For purposes of yung sa investigation, for purposes sa investigation at saka challenge. So yun lang talaga yung same urine sample. Sa isang panayam, sinabi ni Herente na nagpasuri uli siya sa Philippine Drug Enforcement Agency at isang accredited laboratory ng Department of Health upang patunayan na hindi siya gumagamit ng droga. Sa palagay din umano niya, nakaapekto sa resulta ng kanyang random drug test ang exposure sa drug evidence at ang kanyang iniinom na gamot para sa blood sugar. Ngunit ipinaliwanag ng PNP Forensic Group na hindi basta-basta magpupositibo ang isang tao sa shabu kung na-expose lamang ito sa mga operasyon. By mere nandyan lang po yung drugs na wala naman pong means in which the person can administer the drugs into a system. So, may eliminate natin po yung possibility. And besides, yung form po nung methamphetamine or yung shabu is crystal. So, medyo remote po yung possibility na may inhale mo kung nandyan lang po sa harap mo, for example, yung drugs. So, yun po yung ano po natin. And another thing is, kung talagang yun po yung nangyari, siguro, it's just a matter of defense. Nakikita din aniya sa kanilang mga pagsusuri kung sa gamot na iniinom gaya ng mga maintenance medicine, nagpositibo ang isang tao o sa illegal na droga. We issue result based on the final examination, which is the confirmatory. So when we issue the result, that's already complete. Yes. Doon na na-eliminate yung possibility ng cross-reaction or yung false positive. Kasi kaya nga, inano po natin ng confirmatory. This is confirmatory of the screening na nag-turn out positive. So kung talagang false positive po siya at sinasabi natin na due to the cross-reaction, dapat po magne-negative po siya sa confirmatory. However, if the confirmatory also yielded positive, ayun na po yung yun na po yung final determination na talaga pong positive. Isa si Colonel Herente sa 3 pulis na nagpositibo sa illegal na droga sa isinagawang random drug test ng NCRPO noong Agosto. Sumailalim din ito sa confirmatory test kung saan muli siyang nagpositibo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.